Sabi nila, bayani ka raw, ang sandigan ng pamilya, ang pag-asa ng bayan. Pero aminin mo, sa bawat padala, sa bawat sakripisyo, unti-unti, hindi ba't parang ikaw na ang nauubos? Na imbes na umaon ka, mas lalo ka pang nababaon? At ang laging tanong, bakit? Bakit ganito? Ginagawa mo naman ang lahat, di ba? You work so hard, so hard. Pero bakit sa tuwing harap ka sa salamin, ang nakikita mo lang ay pagod at puyat? At sa bawat ping ng cellphone mo, sa bawat message galing Pilipinas, parang may kasamang bigat. Isang bigat na parang hindi mo naman dapat pinapasan ng mag-isa. Naaalala mo pa ba kung paano to nagsimula? Dahan-dahan lang, di ba? Isang maliit na tulong para sa gamot ni nanay. Konting extra para sa tuition fee ni bunso. Mga tulong na nagbibigay ngiti sa kanila. At syempre, nagpapasaya rin sa'yo. Para kang nag-aalaga ng isang pangarap. Nung una, maliit lang. Parang cute pa nga. Kayang-kaya. Pero yung maliit na pangarap, biglang lumaki. Yung dating tulong lang, naging obligasyon na. Yung dating simpleng pangangailangan, naging lifestyle. Biglang may bagong cellphone, mga mamahaling sapatos, out-of-town trips. At habang lumalaki ang mga hinihiling nila, lumalaki rin yung halimaw na pinapakain mo. Isang halimaw na ang pangalan ay lifestyle inflation. At ang problema sa monster na to, hindi siya kailanman nabubusog. Pero, teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para talunin ang monster na yan? Ang kailangan mo lang ay mga tamang sandata. Unang sandata, ang money talk. Oo, ito yung mahirap pero kailangang pag-uusap ninyo ng pamilya mo para maging proactive, hindi lang reactive. Pangalawa, ang superpower ng delayed gratification. Ang pagsasanay sa sarili na, hey, hindi lahat ng gusto mo, kailangan mong makuha ngayon din. At ang pangatlo, at ito ang pinaka-importante sa lahat, ang emergency buffer. Ito ang magiging kalasag mo. Tingnan mo to. Dati, para kang laging nasa ilalim ng madilim na ulap. Walang kontrol. Bawat sahod parang hangin lang na lumilipad palabas ng bulsa mo. Ngayon, i-imagine mo to. Nasa ilalim ka ng sikat ng araw. Kasi may sinusunod ka na ng isang simpleng rule. Bago ka magpadala, uunahin mo muna ang sarili mo. Pay yourself first. Yung dating gulo at stress, napalitan na ng kontrol, ng kapayapaan. At anong ibig sabihin ng numerong yan? 6. 6. Yan ang goal mo. Ang makapag-ipon ng katumbas ng 6 na buwang gastusin mo. Ito ang iyong ultimate safety net. Kapag meron ka nito, hindi ka na matatakot sa biglaang pagkawala ng trabaho o sa pagtatapos ng kontrata mo. This right here, this is your power. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na mag-set ng boundaries at humindi paminsan-minsan ng walang guilt. Alam mo, marami ng OFW ang nakalaya mula sa pagiging baon. At ang sekreto nila? Naintindihan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa brand ng sapatos ng pamilya mo o sa laki ng bahay na naipundar mo para sa kanila. Ang tunay na kalayaan, yung pag-uwi mo na may peace of mind. Yung pakiramdam na alam mong ligtas ka at ang kinabukasan mo kahit anong mangyari. Hindi ka biktima sa kwentong to. Ikaw pa rin ang bayani. Ang kailangan mo lang ay baguhin ang diskarte. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka na bang talunin ang monster? Handa ka na bang hawakan ang sarili mong kinabukasan? Tandaan lang po itong ating pinag-uusapan ay para lamang sa educational purposes. Para sa mga malalaging desisyon sa pera, mas maigi pa rin kumonsulta sa isang professional financial advisor. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Silent Wealth. Please subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest tips and strategies para palaguin ang iyong yaman.